Kailangang matapos ko ang pagbabasa ng aklat na ito para may soli ko bukas. Kumusta ang may sakit, Basilio? Kaya pala, Ginoong Simon, kilunat niyo ako. Masama ang kanyang lagay. Anumang oras ay maaari siyang pumanaw. Kumakalat ang lason sa buong niyang katawan. Unti-unting nalalason tulad ng Pilipinas. Basilio, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko dahil mahalaga ang bawat sandali. Sa isang huniyat ko, sisikap ang himagsikan ng mga Pilipino laban sa pamahalaan. Ginoo, noon pa man, sinabi ko na sa inyo na ayokong umalo sa politika. Mamili ka, Basilio. Ang kamatayan, mamaningning ng kinabukasan. Kung magtatagumpay kami, ang lahat ng hindi tumulong sa amin ay palalagay namin kaaway. Kamatayan o isang maningning na kinabukasan. Saan mo ibig mong pumalagi? Sa iyong bayan o sa mga mapaniil? Nakakatsak ba kayo ng tagumpay? Hawak ko ang pamahalaan. Sinamantala ko ang mahina niyang lakas sa mga pagsasalakay nila na walang kabuluhan. Marami akong tauhan. Ang iba'y pinapaniwala ko ang general ay nag-uutos. Ang iba ay nananalig ang mga praile ang may gusto. Pero ang karamihan sa kanila ay kikilos upang maghiganti. Inapi sila kaya walang alam kung di ang pumatay o ang mamatay. Ibig mo bang kaputan ka ng aking mga kabig? Pero ano? Ano ang gagawin ko? Maliit na bagay, pagkat ako namumuno sa kilusan. Hindi ako maaaring makalayo sa gitna ng labanan. Nais kong ikaw namumuno sa isang pangkat na magbubuo ng pintuan ng Santa Clara. Kunin niyo roon ang isang tao maliban sa akin, si Kapitan Tiago, at sa iyo ay wala nang ibang nakikilala. Ang ibig niyo sabihin ay si Maria Clara ang... Oo, si Maria Clara ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Masisiklabin ko ang himagsikat pagkat yun lamang ang makapagbubukas ng kumbento. Huli na kayo! Huli na ang lahat! At bakit? Anong ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay patay na! Sinungaling ka! Si Maria Clara ay buhay! Ang ginawa mo ay isang duwag na pagdadahilan. Katotohanan na sinasabi ko, Ginoong Simon. Kung alinlangan kayo, ang pinagtapat ko ay pumunta kayo sa kumbento at alamin ang katotohanan. Namatay? Diyos ko! Namatay siyang hindi niya alam na bubuhay pa ako para sa kanya. Ano pa ang halagay ng buhay ko ngayon? Ano pa? Pag-ibig, hanggang wakas, kabag-habag na lalaki. Alang ano man na? Ala, grabe, kasawa ng may... Uy, na, alagdan, na? Ala, na? Oo. Ano na? Hindi ko... Ano kaya nangyari? Bakit na yun? Ano natakagulo doon? Kagabi ay nakatuklas sa pamantasan ng paksing na masama ang sinasabi. At kaya ko pang nangyari doon? Oo, natural. Walang pasok. Isang linggong bakasyon. Juanito, ano ba talaga ang nangyari sa kaguluhan? Aba, bakit ako ang tatanungin mo? Wala akong kinalaman dyan. Isagani, sino bang ulol na gumawa ng pasking na iyon? Wala akong pakialam doon. Hindi natin mong huli na magtiyasat. Ayon sa balitang tinanggap ko buhat sa Maynila, si Basilio na lang daw ang nakukulong. At ang kanyang mga kasamahan? Pinawala na raw lahat. Dapat mong malamang patay na si Kapitan Tiago, kaya wala nang tumatangkilik kay Basilio. Makasalanan! Maguguno ng digdig! Magsisi! Makasalanan! Siguro hindi kakasala raw? Di ba sisigali ang kanyang katipan? Para ka namang baguhan kay Paulita. Kinisasampong kauri niya. Sino ka mo mapapangasawa niya? Si Juanito Pelaez. Talagang malaki na ng kasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Bakit daw? Kasi, ayon sa balita ko, tulong si Simon sa paggugol. Balita pa, ang bahay ng nasirang Kapitan Tiago ang handog sa kasal.
Ang swerte naman ni Juanito. Malas lang si Sagani. Tanghali na'y wala pa siya. Baka kung ano pang nangyari ah. So'y humahanap po sa inyo. Basilio daw po ang pangalan. Papasukin mo. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng Diyos. Siguro, panahon na upang hugasan ng dugo ang mga taong may maitim na budhi. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? Upang mapibot din sa inyo ang aking pasalamat sa pagtulong niyo sa akin upang ako ay lumaya. Ngayon ay handa na akong tumulong sa inyo sa pagsiklab ng himagsikan. Nasa panig mo ang katarungan dahil nasa panig mo ako. Hindi ko may pagpatuloy ang himagsikan sapagkat nilayuan ako ng marami dahil sa panlalamig ko nitong huli. At ngayon, Ngayon wala na akong iniibig. Wala nang mahalaga sa akin. isang lampara, anong kaugnayan ng iyong mga binabalak? Malaki, tingnan mo. Hindi ko pa rin mapaniwalaan kung ano ang kaugnayan niyon sa iyong mga binabalak. Nitroglycerina? Dinamita! Oo, nitroglycerina. Halo-halong luha ng mga inapi. Inalipin. Yan ang kauli-ulihang sandata ng mga mahihina. Ngipin sa ngipin ang dapat nating pairaling batas. Sa paanong paraan gagamitin natin yan? Ngayong gabi, magtitipon-tipon ang mga naninihil. Sa pamamagitan niya nakita mo'y masasabugin natin sa lahat ng sulok ang kanilang kasamaan. Kailan? At saan ninyo magagamit yan? Mamayang gabi ay may daraos na pista. At ang lamparang yan ay ilalagay sa isang kiosk ang ginawa roon. Para lumamlam ang liwanag nito ay tiyak na gagalawin ang mitsa. At pag ginalaw ang mitsa ng lampara, puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang lampara, kasabay ng pagsabog ng silid kainan. Bawat panig ng bahay ay nilagyan ng pulburang siyang magbibigay wakas sa mga ganin na naroroon. Kung gayon, ay hindi niyo pala kailangan ng aking tulong. May iba kang gagawin. Ang pagsabog ng lampara ay maririnig sa mga kabundukan at mga kuta ng mga tauhan ni Kabesang Tales. Magtutungo silang lahat sa Santa Mesa at buhat doon ay lulusubin nila ang lungsod. Buhat naman ng mga kwartel ay maglalabasan ng mga sundalong pinapaniwala kung isang buwan na. Isang buwan na ay magsikan ang itinaraos ng general upang hindi siya maalis sa tungkulin. Sino man ang ituro ko ipaputukan nila. Wala silang itatanggi. Dahil sa takot na mapatay sila, ang mga taong bayan ay mapipilitang manlaban. Ikaw ang kanilang magiging pinuno sa tulong ng ilang kasama. Dalhin niyo sila sa tindahan ni Quiroga sapagkat doon nakatago mga sandata at punlo na kanilang kakailanganin sa paghimagsik. Sino man ang hindi tumulong sa atin ay kikitaan natin ng buhay. Matagal nang dapat palitan ang lahing ito. Ang ibinunga ng mga amang duwag ay mga anak na duwag din. Ang nana ko lamang ay kung ano ang wiwikain ng daigdig sa gayong pagpatay. Basilio, ang buong daigdig ay papalakwak. Ang titingnan dito ay ang binunga nito. Basta't makinis ang kabuktutan, ay pupurihin ka. Walang halaga sa akin kung purihin man ako o dusain. Wala namang idinulot ang daigdig sa akin kundi puro kasawian. Ang kapatid kong si Crispin, ang aking ina at kailan lang ang tanging nakamdambana sa aking puso. Pinaliligaya mo ko sa sinabi mo. Kayo ang masusunod. Mamaya 10:00 ng gabi ay hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian. Doon ko na sasabihin sa iyo ang iba pa mang gagawin. Sa ganap na 9 mamayang gabi, lumayo ka sa daangan luwagi kung ayaw mong mamatay.